Tingnan natin si Leo. Pansinin niyo yung ngiti niya? Parang pilit, di ba? Sa labas, siya yung aakalain mong life of the party. Laging masaya, laging okay. Pero tingnan niyo yung nasa likod niya. May anino. Isang madilim na anino na bumubulong ng mga salitang hindi niya kayang bigkasin. Yung bigat na dinadala niya na walang sino mang nakakakita. Naitanong mo na rin ba to sa sarili mo? Alam mo yon, yung kahit napapaligiran ka ng mga taong nagtatawanan, kahit nasa gitna ka ng isang celebration, bakit parang ang laking kasalanan na umamin? Na sabihing, teka, hindi ako okay, bakit ang bigat-bigat sabihin ng mga salitang yon? Kasi lumaki tayo sa isang kultura na pinapahalagahan ng pagiging malakas, ang pagiging matatag. Pero paano kung yung mismong ideya ng pagiging malakas ang nagiging pader? Isang pader na hindi nakikita, na pumipigil sa atin para humingi ng tulong. At ang pader na yan, may pangalan, isang salita lang, hiya. So, ano nga ba talaga ang hiya? Kasi, para talagang maintindihan natin kung bakit ang bigat-bigat nito sa atin, kailangan nating alamin na hindi lang to basta isang simpleng feeling. It's a cultural force. Mas malalim pa kaysa sa inaakala natin. Ang hiya, sa core nito ay isang Filipino value. Ito yung sensitivity natin sa feelings ng ibang tao at yung desire natin na ma-maintain yung social harmony, yung maayos na pakikisama. Kaya nga madalas it gets lost in translation. Akala ng marami, naku, shame lang yan. Pero naku, it's so much deeper than that. Tingnan nyo to. Madalas, pag sinabing hiya, ang unang pumapasok sa isip natin ay shame or embarrassment, di ba? Pero ang totoo, mas komplikado pa diyan. Ang hiya ay tungkol sa reputasyon, hindi lang yung sayo, kundi yung reputasyon ng buong pamilya mo. Tungkol to sa social harmony at sa respeto. It's about how we present ourselves to the world. So, parang coin yan, di ba? May dalawang muka ang hiya. On one side, positive siya. Isa siyang social lubricant. Ito yung nagpapanatili ng kaayusan, yung nagiging guide natin para sa maayos na pakikisama. Pero, pag binaliktad mo yung coin, yun na yung negative side. Nagiging isa siyang mabigat na burden, isang kadena. At ang mahirap dito, pareho silang totoo, pareho silang nandyan. At dito na natin pag-uusapan yung madilim na side. Pag-usapan natin yung bigat, yung kung paano ang hiya ay nagiging isang invisible cage, isang kulungan sa loob mo. Balik tayo kay Leo. Ayan siya, nasa isang party kasama ang pamilya. Tingnan mo, tumatawa siya, nakikipagkwentuhan, parang walang-wala siyang problema sa mundo. Pero sa isip niya, ito yung totoo. Mag-isa siya sa isang madilim na kwarto. Ganyan kalayo yung reality niya sa pinapakita niya. At sa kabina ng lahat ng yan, isa lang ang sinasabi niya. Okay lang ako. Bakit? Bakit niya kailangan magpanggap? Bakit niya tinitiis yung bigat? Dahil dito. Nakatali siya. May mga kadenang bumubulong sa kanya. Anong sasabihin ng iba? Nakakahiya sa pamilya. Ito yung tunay na bigat ng hiya, yung takot. Takot na baka masira mo yung imahe ng pamilya mo. Takot na baka isipin nilang pabigat ka. So anong nangyayari kapag lahat yan sinasarili mo na lang? Well, yung mga emosyon mo, naiipon lang yan, parang bomba. Tapos, yung kalungkutan, lalong lumalalim. Lumalaki yung takot mo na baka pabigat ka lang sa kanila. Hanggang sa mararamdaman mo, you feel trapped. Para kang nasa isang kulungan. At ang pinakamasaklap, dahan-dahang bumabagsak yung mental state mo. Teka, sandali. Huminto muna tayo. Gusto kitang tanungin. Naramdaman mo na ba to? Yung pakiramdam na parang nalulunod ka, pero kailangan mong ngumiti? Na kailangan mong sabihing okay ka, kahit sa loob-loob mo, sumisigaw ka na? Kung oo ang sagot mo, please know this, hindi ka nag-iisa. Okay, pero what if yung buong konsepto natin ng pagiging malakas ay kailangan nating baguhin? Dito sa part na to, susubukan nating i-redefine kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tapang. Dito natin hanapin yung tunay na lakas ng loob. Isipin mo to sandali. Paano kung ang tunay na strength ay wala sa tahimik na pagtitiis? Paano kung ang tunay na lakas ay yung aminin mong hindi mo na kaya? Ang courage to be vulnerable, ang tapang na sabihing nasasaktan ako. Pakinggan nyo to at isapuso ninyo. Ang tunay na katapangan ay ang pag-amin na kailangan mo ng tulong.
Let that sink in. Hindi yan kahinaan. Actually, it's a declaration of strength. Pinapakita mo na mahalaga ka, na you value yourself enough para ipaglaban ang sarili mo. Ito yung pinakamatapang na bagay na magagawa mo. So, okay, now what? Ano na yung next step? Ano na yung pwede mong gawin? Dahil yung journey mo to healing, pwedeng magsimula ngayon na. Simulan natin sa pinakasimple. Number 1, acknowledge your feelings. Tanggapin mo yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa sarili mo, okay, my feelings are valid. It's okay to not be okay. Number 2, talk to someone you trust. Humanap ka ng isang kaibigan, kapamilya, kahit sino na alam mong makikinig lang. Minsan yun lang ang kailangan yung may makinig. At number 3, and please listen, seek professional advice. Alisin natin yung stigma. Tandaan mo ulit, ang paghingi ng tulong sa isang professional ay sign of strength, hindi kahinaan. Okay, at syempre, isang napaka-importanting paalala. Itong taliwanag na ito ay para lamang sa kaalaman ninyo for educational purposes. Hindi po ito substitute sa professional medical advice. Kaya kung ikaw ay may nararamdaman o may alalahanin tungkol sa iyong kalusugan, please, napakahalaga po na kumonsulta kayo sa isang qualified health provider. Thanks for watching Mindscope. Join our journey to unlock the mind. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.